Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Amy naman, nagigil din sa People's Initiative. Alam niyo mga kutsero, walang problema yung People's Initiative eh. Alam niyo may problema, yung nag-i-implement. Palpak eh. Dinudungisan nyo yung proseso ng People's Initiative. May bayaran daw nagaganap sa People's Initiative at gusto niya tong imbestigahan sa Senado. Sabi, pinasisiyasat ni Senadora Amy Marcos ang di umano'y payoff sa signature campaign para sa People's Initiative bilang paraan ng pag-amyenda sa 1987 Constitution. By the way, mga kutsero, in-explain ko na po ito sa previous video. Yung amendments na ginagawa sa 1987 Constitution, hindi ho yan makukuha. Yung gusto nilang gawing amendment sa 1987 Constitution, hindi nila makukuha through People's Initiative. Hindi nila makukuha through People's Initiative. Bakit? Kasi may Supreme Court decision na nagsasabi na ang People's Initiative ay hindi mo pwedeng gawin para mag-revise ng Constitution or mag-amend ng Constitution that basically changes its principle. Ano ho ba yung gusto nilang baguhin? Balikan uli natin yung pinapapirma. Ito ho kasi yung pinapapirma nila. Ayan. We are aware that this petition shall be filed with the Commission on Elections for the proposal to amend Article 17, Section 11 of the 1987 Constitution. Okay. Through People's Initiative. The amendment, actually hindi nga to amendment eh, revision ang gusto nilang gawin. To Article 17, Section 11 of the 1987 Constitution shall be as follows. Article 17. Ito yung Article 17 mga kutsero. Tungkol ho yan sa amendments and revisions. According to Section 1, any amendment to or revision of, take note ha, ang language po ng ating Constitution, very specific. Magkaiba ang amendment sa revision. Amendment to or revision of. So, very specific po siya. Pag ganyan po mga kutsero, hindi ibig sabihin na pareho sila. Iba po ang amendment, iba po ang revision. Revision po mga kutsero ay kapag babaguhin mo ang buong Constitution or magbabago ka ng mga provision nito na magpapalit sa buong prinsipyo ng isang parte ng Constitution. For example, pag tinanggal mo yung provision ng separation of powers, o di mag-iiba na ang ating Constitution. Principle yun. Yan. Or kapag tinanggal mo yung 60-40 protectionist provisions ng ating Constitution, it will require a revision. Kasi pinapalitan mo yung prinsipyo ng ating Constitution. Ang amendment po mga kutsero, ito po kapag hindi mo babaguhin yung prinsipyo. Same lang yung prinsipyo. Wala kang babaguhin. Papalitan mo lang yung wordings or grammar or whatever. O pwede na yung amendment. Ito po yung pwedeng i-People's Initiative. Ito ho yun. Ito hindi. Okay. Ngayon, ito ho yung gusto nilang mangyari sa pinapapirmahan nila. Gusto nilang baguhin yung Article 17, Section 1, Item 1. Section 1.1. Kasi ho, sa current na Constitution, hanggang dito lang yan. Hanggang dito lang yan sa Kama na to. Ganyan lang yan. The Congress, upon a vote of 3/4 of all its members. Doon ka lang pwede mag-amend or revise ng Constitution. Yun. Kapag ang Kongreso ay bumoto ng 3/4 ng lahat ng itnang miyembro. Pero mga kutsero, hindi yung nakasulat dito, pero ang prinsipyo po nito ay voting separately. Ibig sabihin, magkahiwalay ang lower house, magkahiwalay ang Senate, 3/4 ng lower house, 3/4 ng upper house, which is the Senate. Yun po ang prinsipyo dyan. Bakit? Kasi mga kutsero, kapag pinagsama mo yung dalawa, ilan lang naman ang Senate? 24. Ilan ang Senate, ang Congress, ang lower house? 300 plus. Aanhin mo pa yung boto ng Senate kapag ganun. Di ba? Walang kwenta na yun. Walang kwenta na yun. So, ano yung revision na gusto nilang gawin? Take note I'm using a more accurate description dito sa gusto nilang mangyari. Ang gusto nilang gawin ay revision ng Article 17. Dadagdag nila to, itong all caps na yan. Ayan. So the Congress, o pwede ka lang mag-amend o mag-revise ng Constitution kung merong
vote of 3/4 of all of its members voting jointly. Pagsasamahin yung lower house at upper house. When? Kailan siya pagsasamahin? At the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. What will happen here? O di matatabunan na yung Senate. Ano pang silbi nila? Bakit po protection ito sa Constitution? Itong ginawa ito ng ating mga framers ng Constitution. Para mahirapan yung pagpapalit. Para pahirapan yung palit. Sinadya ho talaga nila yan. Para pahirapan yung palit. Hindi ho siya nakadepende sa kung ano yung trip ng Senate President o ng Speaker of the House. So mga kotsero, pag dinagdag mo to, you are essentially, well, not completely, but you are essentially, ito na-mention ni Casper Gold, abolishing the Senate pagdating sa Article 17. Ito yung gusto nilang isulong. Ngayon, akala ko ba, matal ko na itong tanong akala ko ba ang gusto nyong palitan ay yung economic provision, which is Article 12. Ang layo sa, lumampas kayo ng 5 articles? Article 17 kayo nag-ending? Bakit? O sige, sabihin na natin, let's say pumayag tayo dito. Halimbawa, ako hindi ako payag dyan. Pero let's say, pumayag tayo dyan. Halimbawa lang. Halimbawa legit, this is legit. Tapos tinanggap ng COMELEC, tapos ayan, nagkaroon tayo ng People's Initiative ngayon. Isasama sa eleksyon yung pag-aamyenda ng Article 17. Halimbawa lang. Anong mangyayari? Do you think it will end sa economic provisions? Ano pa ang pwede nilang gawin? Term limits? Ano pa pwede nilang gawin? Marami silang pwedeng gawin, mga kotsero. Depende sa trip nila. Ngayon, mga kotsero, again, ako po, I am pro-charter change. But do it right. Wag nyo balahurain yung constitution natin. Babaguhin nyo yung babaguhin nyo yung provisions ng Constitution, tapos, what's next? Isipin nyo na lang, mga kotsero, sa mga mahilig, siguro mas mahilig kayo, may mga tao dito mahilig sa sasakyan, no? Mahilig sa let's say, nagmomotor, o nagkokotse, habing yung magkotse, o whatever. Imagine niyo na nagpalit kayo ng pyesa na hindi match doon sa engine. Mas marunong ka pa sa mekaniko. Sabihin mo, hindi ko kailangan yung mekaniko. Ako na magkakabit. Let's say hindi mo alam. Wala kang alam. Go nagkabit. So, ibig sabihin, kapag gusto mo mag-amend or mag-revise ng any provision ng Constitution, ang gagawin lang, pag pumayag tayo dito ang gagawin lang ng Senate President or Speaker of the House ay magtatawag ng vote. Hindi lang gagawin niya. Wala na. Bakit hindi nyo unahin yung economic provisions? Ba't hindi nyo tirahin nyo? Total naman yun ang gusto nyo baguhin eh. Ba't hindi nyo nilagay dito? Ba't hindi nyo nilagay nyo dyan? Tapos, ang pangit pa ng atake. Hindi nyo malang ini-inform yung mga tao sa ginagawa nila. May nagpaliwanag ba dito? Kasi maraming nagsasabi na ito daw ay ginagawa habang namimigay ng AIX, habang namimigay ng tupad, at namimigay ng ayuda. Hindi ka bibigyan kung hindi ka pipirma. Anong kabalbalan yun? Ito pa yung nakakatawa, mga kotsero, no? Meron ako nakitang, ito. Pinakita to kahapon. Ito lang yung explanation eh. Ito lang yung explanation, mga kotsero. Ito lang yung, kasi bago ka babalikan ko to. Bago ka gumawa ng ganito, you have to inform the people first. Inform mo muna yung mga botante. Para saan to? Ano ito? Ano magiging epekto nito? Hindi pwedeng pupunta ka lang sa kanila dahil dumapit sa iyo yung mga tao, pipirma, kukuha ng ayuda, o bago ka makakuha ng ayuda, pumirma ka muna dito. Hindi pwedeng ganun. That's unconstitutional. Kasi hindi na siya people's initiative. Person na lang. Person's initiative. Ganon. Puntahan ngayon natin yung ito lang yung information and education material nila. Yung commercial na nilabas kagabi. Which is not explaining kung ano yung pinapapirma nila. Bakit? Panoorin nyo kung bakit. Pangako nila pagsulong. Pero sa pagbuo ng 1987 Constitution, na-EDSA puwera tayo. Sa 1987 Constitution, natigil ang asenso natin. Magandang edukasyon daw para sa lahat. Pero pangako nanigas. Ang pagpasok ng edukasyong de kalidad, EDSA puwera. Masaganang agrikultura daw para sa lahat. Ngunit pangako, napako. Ang pinayaman ng konstitusyon, mamamagyaw at negosyante. Ang magsasaka, EDSA puwera. Malusog na ekonomiya daw para sa lahat. Pero pangako, nahinto. Monopolya ang naghari. Land ownership ng foreign investors, EDSA puwera. Panahon na para gumalaw.
Panahon na para ayusin. Itama ang hindi patas ng 1987 Constitution. Gawing saligang patas ang saligang batas. Yan. Ngayon mga kutsero, the immediate allegation is House of Representatives daw ang gumawa. Kaso nakasulat dito kung sino nagbayad eh. Ayan o. This is a paid advertisement by Gana Atienza Avisado Law Offices. May address pa o yan. Ngayon, connected ba sa House of Representatives to? Hindi natin alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong connection niya sa House. Kaso nga lang, kung walang connection to sa House, eh paano na? Tapos, kapag pinuntahan niyo yung website, kung saan naka-store yung mga, ito, si DPRS1 channel, dito ko siya nakita eh. Puro commercial to eh. Ayan, makikita niyo yung kung sino yung nagbayad. Ayan, kasi ano, nakasulat. Yung kay ano, yung doon sa commercial na yon, ito yung lumabas. Ayan. TV ad upload from DRPS1, BCC. Ayan. Naka-archive na siya. Oh. ABS-CBN to. Si Senator. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.